Ang successful investing ay hindi lamang nakakamit ng mga matatalinong tao. Hindi mo kailangang maraming alam agad bago ka magsimulang mag-invest. Ang tanong ay hindi alin ang pinakamaganda, kundi alin ang pinakaangkop sa goal at stage ng buhay mo ngayon. Hello mga ka-RFF, this is June Fernando from Ramfer Financials. At dahil bagong taon na naman, many of us would like to review and look at our finances once again. In fact, natataon din po ang video natin ngayon kasi maraming Pilipino ang gusto nang mag-invest. Hindi po dahil sa uso-uso lamang, kundi dahil rin sa mga responsibilidad sa sarili, sa pamilya, at sa kinabukasan. But, the problem is, marami ang humihinto bago pa man magsimula. Not because they don't like to, but because they are scared of making mistakes. Kadalasan, kapag nakakakita na ng listahan ng mga investment instruments katulad ng mutual funds or unit investment trust funds, biglang parang ang daming options at bigla na lang tayong nalilito. At dito madalas nangyayari ang tinatawag na analysis paralysis. That's why the objective of our video today ay hindi para sabihin kung alin ang pinakamagandang fund or investment ngayon. Kundi, ang goal ay bigyan tayo ng isang malinaw na proseso para makapili ng investment funds na kaya nating panindigan hindi lang ngayong taon, kundi sa mahabang panahon. Kaya naman, when you're ready, let us begin. Step number 1. Start with a goal. Bigyan mo ng direksyon ang pera mo. Ang unang hakbang sa investing ay hindi po pagpili ng mutual fund or unit investment trust fund. Ito ay paglinaw ng inyong intensyon. Para saan ba talaga ang perang ito? Anong klaseng buhay ang gusto mong suportahan ito? O anong klaseng lifestyle? When will you need it? Is it for a short-term or long-term goal? Kung ang goal mo ay short-term, halimbawa, pera na kakailanganin mo sa loob ng 1 hanggang 3 taon, natural na mas mag-iingat ka. If medium-term naman, like for a down payment or for capital ng isang negosyo, may konting flexibility ka na sa risk. And if it's for long-term naman, like retirement or educational fund ng anak, ay mas may espasyo ka para sa growth at tinatawag na volatility. Your goal is clear. Hindi ka basta-basta nagpapanik kapag may market downturns. Alam mo kasi kung bakit ka nandyan. At yan ang unang pundasyon ng tamang investing. Step number 2, know your risk tolerance. As they say, investing is more of behavioral. So, pagkatapos linawin ang goal, kailangan mong harapin ang mas personal na tanong. Ano ang kaya kong tiisin emotionally bilang isang investor? If you're a conservative investor, you give more importance to capital protection. You'll be inclined to choose the more stable investments na kahit po mas mabagal ang growth, ay di naman ito malikot or volatile. Kung moderate type of investor ka naman, you are ready to take the market's ups and downs kapalit ng long-term growth. At kung aggressive type of investor ka naman, naiintindihan mo na ang volatility ay bahagi lamang ng proseso at hindi ka basta-basta natitinag. It is important to remember na ang risk tolerance ay hindi tungkol sa tapang lamang. Ito ay tungkol sa consistency. Tandaan na kahit gaano kaganda ang fund sa papel, kung hindi mo kayang panindigan kapag bumababa ang value nito, hindi yun ang tamang fund na para sa iyo. And so the next step is number 3, which is choose fund types aligned with your strategy. Ngayon pa lang nagiging makabuluhan ang pagtingin sa investment funds dahil may context ka na, which is ang goal at ang risk. Talk about funds based on geography naman.
Saan ba naka-invest ang pera mo? Kung Philippines-focused ang fund, ang taya mo ay ang long-term growth ng local economy. Halimbawa, mutual funds like Acham Alpha Opportunity Fund, PhilEquity Fund, Soldivo Strategic Road Fund ay karaniwang may exposure sa mga kumpanyang bumubuo sa backbone ng Philippine economy. Ilan sa mga brand name companies na madalas makikita sa ganitong klaseng funds ay SM Investments, Ayala Corporation, BDO Unibank at Jollibee Foods Corporation. Ang rationale ng Philippine Equity Funds ay hindi mabilisang kita ha. Ito ay paniniwala na patuloy lalago ang negosyo, consumption at infrastructure sa bansa over time. For investors naman with peso-based goals, madalas nagsisilbi itong core foundation ng portfolio. Kung US-focused naman ang fund, katulad ng BPI US Equity Index Feeder Fund, your money's exposure is with the biggest and most established companies in the world. Karaniwang laman ng ganitong funds ang brands katulad ng Apple, Microsoft, Amazon at Nvidia. Ang rationale dito ay access sa mature market na may global reach, strong innovation at matagal ng track record. Hindi ito guarantee ng short-term gains pero nagbibigay ito ng exposure sa companies na matagal ng bahagi ng global growth story. For Asia-focused funds naman tulad ng Atram Asia Equity Opportunity Fund at Manulife Dragon Growth Equity Feeder Fund, ito ay nagbibigay naman ng exposure sa fast-growing Asian economies. Dito na pumapasok ang mga kumpanyang gaya ng Tencent Holdings, Alibaba Group at Samsung Electronics. Ang rationale ng Asia funds ay growth, rising middle class, expanding consumption, and fast innovation. Pero dahil mas pabago-bago ang market sa region, mahalagang naka-align ito sa tamang risk profile at time horizon mo. If you want a more diversified approach naman, you may consider global funds like that of Sun Life World Equity Index Feeder Fund. This type of fund invests across multiple countries and regions, kaya hindi ka umaasa sa iisang market lamang. Ang pangunahing value nito ay balance. Kapag may humihina, ay may maaasahan ka din namang pwedeng bumawi. Now, let's talk about funds based on strategy naman. Paano kumikita ang pera mo? Aside from geography, mahalaga ring intindihin kung ano ang role ng fund sa buhay mo. May income-paying funds katulad ng ALFM Multi-Asset Income Feeder Fund na ang focus naman ay regular income at cash flow. Madalas itong ginagamit ng investors na gustong may mas predictable returns or supplemental income. There are also capital growth funds katulad ng Call Strategic Road Fund na nakatuon naman sa long-term appreciation ng value. Ang ganitong funds ay bagay sa long-term goals kung saan kaya mong iwanan ang pera at hayaang itong lumago over time. Mayroon ding capital preservation funds katulad ng Sun Life Prosperity Bond Fund at ALFM Money Market Fund na ang priority ay stability, liquidity at mababang volatility. Karaniwang itong ginagamit para sa short-term goals or bilang stabilizer ng isang portfolio. Kaya naman, ang tanong ay hindi alin ang pinakamaganda, kundi alin ang pinakaangkop sa goal at stage ng buhay mo ngayon. And so the next step is number 4, which is one fund is not enough. So think in portfolios, not single funds. Dito nagiging mas mature na ang investing. Instead of asking which is the best mutual fund or unit investment trust fund, mas mahalagang itanong kung paano nagtatrabaho ang iba't ibang funds bilang isang portfolio. Ang pagsasama-sama ng Philippine Fund at Global Fund, Growth Fund at Income Fund, Equity Fund at Bond Fund ay hindi para pahirapan tayo kung hindi para bawasan ang risk ng isang maling desisyon. Remember,
that diversification isn't only about growing your money fast, but to help you stay invested kahit na may volatility. And so last but not the least is step number 5, which is review, rebalance, and stay disciplined. Investing is not a one-time decision. Habang nagbabago ang buhay mo, expected din na nagbabago rin ang goals mo. Kaya mahalaga ang regular review at paminsan-minsang rebalancing. Hindi po ito araw-araw na pag-check na puno ng kaba. Ito ay dapat intentional, kalmado, at may malinaw na dahilan. We can never predict and control the market. Pero maaari natin palaging makontrol ang ating reaksyon at makontrol ang mga proseso. Now, what do we do next? Let's take it from research to action. Tandaan na ang research ay hindi ang finish line. Ito ang starting line pa lamang. Maraming tao kasi ang natitigil sa panonood at pagbabasa. But remember, you can only enjoy the rewards of investing when you execute. And this is where a guided platform like Ramfer Online fits naturally. Instead of doing this alone, you can start by taking your risk profile, exploring fund categories aligned with your goals, and choosing funds like the ones we discussed earlier. Again, step by step, hindi biglaan. You can start small, invest regularly, and let discipline and time do the heavy lifting. At kung gusto mo naman ng mas may personal touch at meron kang expert na nakakausap from time to time, you can always message Ramfer Financials and we will provide you with licensed financial advisors who can guide you every step of the way. Take note, hindi mo kailangan maging perfect ha, kailangan mo lang magsimula at maging disiplinado sa paglalagay ng pera. All told, if there's one thing that we want to leave you today, ito yon. Hindi mo kailangang maraming alam agad bago ka magsimulang mag-invest. Kailangan mo lang ng malinaw na proseso at lakas ng loob upang maumpisahan ito. Because in the end, ang successful investing ay hindi lamang nakakamit ng mga matatalinong tao, kung hindi ng mga consistent dito. So there you have it. Sana po ay may natutunan kayo sa simpleng video na ito. If you have friends or relatives who might be interested in these kinds of contents, we hope you can share this video with them. Again, this has been Jung Fernando saying thank you so much for watching, for the continued support, and we'll see you in our next video. Stay safe and God bless mga ka-RFF!